Welcome back to Snap, ang show na ulit. Welcome back to Snap, ang show na patutunugin ang likod mo kasabay ng dalawang host na Tito. Aray. Baka hindi tayo safe space ngayon kasi we're gonna be talking about the disease called EDAD. O EDAD. Sabi ko kay Steven kanina, baka kami nag-start. EDAD. Parang yan EDAD eh. for sure. Parang yan eh, every boy does fine. Yung sa gitara. Kaya ito, EDAD. Anyway, in English, aging. Sabi nga nila, it's just a number. Pero kapag narinig mo nang nag-crack yung tuhod mo, Yan. talo mo pa ang model sa commercial ng Anlin kung makaka-active sa sakit. Actually, kilala ko yung actor na yun. Dito sa shout out. Malamang dahil trentahin, ito may bagong term, kwarentahin ka na. Kaya lumalagatok na yung mga buto mo at litid sa likod mo, no? Pero wait lang ha. Ang pagiging tito o tita ay never end of the road. Kung sabihin nga nila. Hindi ang Boys end to of men. the road for you. Yeah. Boys to men. For you to experience things in life, lalo na yung mga exciting things. Yes. Parang ibang exciting yata yun. Which patutunayan ng ating story senders today kung bakit mas masaya kapag tumitito o tumitita na. Okay, welcome back to Snap. At ang topic natin today, as we said from the intro, Buto. EDAD. Edad ba? Paano ko buto? EDAD. Buto. Ay tungkol sa pagiging tito or tita, or as our favorite word for 2026, trentahin. Trentahin. Or another one, kwarentahin. Tahin. Exactly. So, for our first story, ang ungol ng pagbabago. Ayan, Viva Max na naman. Viva Max from Dindin, who's 32, na taga-Pasay. Okay, sabi niya, I just want to share my tumitito moment. Just happened last Christmas when I visited my inaanaks sa bahay ng best friend ko. Ay, may inaanak na si Tito. Heads up lang na I'm a bit workaholic but I see to it to maintain a good body/figure. Hours before the gathering at my friend's house, I was cleaning my condo and was readying to assemble a console cabinet from IKEA. After cleaning my condo, I brought the boxes inside my unit. As I was bringing in the boxes, napansin kong napapalakas ang mga groans and ungols ko. Yan yung mga dyan. Oh, exactly. that I have never heard of before. It's not the sensual type, but rather a groan like of an old man. Tito ka na nga. TLDR, I finished assembling the cabinet in a jiff and went straight to my friend's house. There, I met my inaanaks na 2 and 4 years old. They asked me if they can do a horsey ride on my back. Patay tayo dyan. Like they usually do. So, I said yes. Ayan ang pinakaginawa mong mali. But there I was on the floor, readying to give them a horseback ride. My friend and I heard my back crack. Crack. Osteoporosis. Grabe yung crack ng buto, gano'n. Alright. Ano lapid chicharon? I heard my back crack like never before and I froze.
My best friend told his sons to not proceed with playing with me. And he quipped na, dude, mukhang kailangan mo nang uminom ng Memo Plus. Memo Plus Gold. Yan. Kuya Kim! Tama, di ba? Si Kuya Kim yun, Memo Plus Gold. Tama ba? Di ba siya yun, di ba? Tama. Sakit likod mo? Sabi niya. There I was on the floor, frozen and confused kasi bakit Memo Plus? Pang-utak yun, di ba? I guess me and my friend are really getting old. Please send help. Oh my gosh. Ganun ba yun? Pag uminom ka ng pang-utak, papagalingin yung buto mo. Minsan nga naman ba connected yung buto mo, di ba? Sa utak, di ba? Ganun din yun. Parang yung ano lang yun, kaibigan mo. Parang yung joke lang yun na pag binunot mo, ano daw yung pinakamahabang buhok sa buong katawan? Ano? Yun daw sa puwet. Kasi pag binunot mo yung buhok sa puwet mo, mapapapikit kang ganun. Yung reaction. Diba? Reaction. Ay, nako. Pero for din. Nako pare. Patay tayo dyan. Tumatanda na tayo. Kailangan mo na ng Anlin. Hindi Memo Plus. Yung kaibigan mo, kailangan ng Memo Plus. Memo Plus. Para maalala niya kung ano yung tamang gamot. Exactly. Ikaw, naalala mo ba yung commercial? Hindi, yung commercial dati. Yung may matanda, hindi daw siya makalakad. Tapos sabi, uminom daw siya ng Artro. Tapos sinabi niya sa commercial, nakakalakad na ako. Pero yung lakad niya pabaliktad doon sa commercial. Hindi ako makalakad. Hindi ko maiyapak. Kung di ako pupunta sa CR, bubuhatin ng pamilya ko nang mapanood ko po sa TV ang Artro. At pag-inom ko po yun. Artro is available in Mercury and all leading drugstores nationwide. So sabi ng mga tao, naku, huwag kayo iinom ng Artro. Mawawala na yung arthritis nyo, pero lalakad naman kayo ng pabaliktad. Pabaliktad. Patay tayo dyan. Ikaw, din, meron kang osteoporosis. Yung kaibigan mo, Alzheimer's. Ay, naku. Yan. Kailangan nyo na parehas inom ng maintenance. Pili na kayo nung pill box na may Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So, sobrang tanda nyo na, hindi nyo na malaman kung anong gamot. Ito yung akin, saan sakit. May collection. Kaya nga lahat ng nasa 60, sabi ko sa'yo, gumaganon sa atin. Ay, naku. Okay, verdict. Guilty ka sa EDAD or EDAD for short. At dahil dyan, may Myra 400 ika mula sa amin para sa buto mo. Mali. Caltrate Plus pala. Mali. Kailangan ko na rin ng Memo Plus Gold. Kuya Kim, baka naman. Okay, on to our next story. Ang title ay, The Hangover is now 3 to 5 business days. Nako, hirap yan. Ito ay from Jong, 38. Nako, malapit na korentahin tong si Jong. Oo nga. Taga Makati. Okay, sabi ni Jong, Hi guys, I really love partying. Teka Jong, 38 ka na, mahilig ka pa rin pumarty. Okay, sige, sure. Walang Hindi prioridad sa buhay. Hindi kita i-judge. Kung gusto mo yan, sure, go ahead. I used to say, game ako kahit may work ako bukas. But recently, I found myself always asking my barkada, anong oras matatapos? May parking ba? May mauupuan ba? Madalas na rin akong mairita sa maingay. Like the heck, ayoko na ng blaring music. Good for you! Nagkaroon ka na ng priority. Good job! So last Saturday, my friends invited me to a birthday of a colleague in Poblacion. Naka! Ay, sa lahat ng pwede mong puntahan, Poblacion pa. Diyos ko. I told myself, okay lang. I'll go home by 10 p.m. Sinungaling.
Fast forward, 1:30 a.m. Ayun na nga, sinungaling. Malamang 4 pa Someone- yan. Exactly. Someone ordered tequila. Someone said, isang shot lang. And I was saying, wala naman akong pasok bukas eh. Ngayon, Sunday morning, I woke up feeling like my organs submitted a resignation letter. Headache? Check. Acid reflux? Check. Random body pain like I joined Hyrox? Check. I grown like I'm 75. The worst part, the hangover wasn't just Sunday. It was only until Wednesday that I finally felt like a human again. Ayoko na. Last na to, I swear. Sinungaling. Uulit ka pa next week. Doon ka ulit sa Biyernes. Ay, nako, Jong. Jong, aminin na natin. Kung mahilig ka talagang pumarty, paparty ka, walang ano yun. Walang takas doon kung yun talaga yung gusto mong gawin. Sunugin mo Pero- yung atay mo. Gusto mo. Huwag mo na kami isamay dyan. Pero sign na yan na tumitito ka na talaga kapag konting ingay na lang, irita ka na. Very true. Oo, totoo yan. Very yung parang true. bumusina lang sa crossing. Parang, Yes. ano ba yan? Bakit bumusina? Di ba? Yes, exactly. Sobrang jumpy. Sobrang mabilis mairita. Ay, nako. Ako You nga may na look yun bagets. Ako nga Alin? na yun eh. Yeah. Na-enjoy ko na yung katahimikan tsaka yung white noise. Dati ayoko ng white noise eh. Gusto ko may music lagi na parang, as in Oo. music talaga. Ngayon yung music minsan parang gusto ko lang makarinig ng aircon na tumatakbo. Yung makina. Right. Ganun. Yeah, exactly. Weird. Yeah. You may look bagets, Jong, but your inner self is now a centenarian. Ah? Ano yung centenarian? If you might ask. 100! 100 taong gulang. Ay, naku. Jong naman, 38 ka na, nagpa-party ka pa, para kang 18. Diyos ko. Yung first experience ko sa club, napasok ako 15 dahil sa prom. Napasok kami. Okay. By 18, ayoko na. Pagod na ako. At least. Hey, verdict. Ito, madali yung verdict na to eh. Kasi naman, 38 ka na, Jong. Pakiusap naman. Mag-asawa ka na. Guilty! Hindi na tayo pang walwal. We are now built for brunch. Amen? Brunch. Yung mga breakfast mimosas, yan. Tapos may mga French toast, yan. Sa Pang garden ganyan na na kumakain tayo. yung mga ganyan. Oh, yes. And our last story for this episode comes from Daryl, who is 36 and from Bulacan. At ang title ng kanyang storya ay From Let's Go Out to May Parking ba dun? I can relate. For all the Yes. drivers out there, we can relate. Right. Okay. At sabi niya, my younger cousin invited me to a spontaneous road trip with a DM saying, "Tara, La Union, Nax. Now na." Bah, the 22-year-old me would usually reply, "Go, bahala na." But now that I'm 30 plus, I'm asking these questions first to my cousin like it's an SSS requirement. Sino magdadrive? Anong oras alis? May itinerary ka na ba? May sariling CR ba yung tutuluyan? May Yes. parking ba? Anong mattress rating ng resort sa reviews? I didn't even ask how fun it would be. I only asked about logistics, like I'm a project manager. Tapos, when we arrived, 8 p.m. pa lang. I was already checking Google Maps for the traffic tomorrow, computing the toll fees, stretching my back, and then saying, "Guys, last drink ko na to." Sinungaling. Meanwhile, the 22-year-olds were like, "Mag-beach tayo 4 a.m. para sunrise."
While I was like, pwedeng 1:30 na lang kasi 11 pa yung gising ko. Felt. Bakit ko nararamdaman yun? Oo. Kasi ngayon po ang oras namin habang nagte-tape kami, 3:09. Ang start po ng shoot namin 2, pero gumising po ako kanina 12. Ano oras ako natulog kagabi? 8. Ilang taon na ako? 30. 31 sa susunod na buwan. Malamang pag umera to, 31 na ako eh. Pero, di ba, kita nyo, lakas maka 68 ng sleep routine ko. True. Pero kasi, wala eh. Pag nabuga mo na daw lahat sa 20s mo, yun na yun eh. Na-enjoy mo na eh. True. Ang simula daw niya sa 15. Tapos, sige-sige daw yan, todo-todo hanggang 20, 22. Pero pag nag-25 ka na, yan, nararamdaman mo na yung, bakit nasakit yung tuhod ko? Nakatayo lang naman ako sa MRT mula North EDSA hanggang Taft. Para dati, kinakaya mo yun, yung ganun kahaba eh. Pero ngayon, parang, sakit ha. Tapos kinabukasan, nakaratay ka na sa kama mo na umaaray ka. Ay, nako. Ganun talaga. Kaya you'll really miss the 20-year-old you, but also you will realize bakit yung mga 30-year-old parents, kapag kasama nila yung mga anak nila, nakasimangot sila na ganito. Sasakay dyan? Bakit? Nakakahilo yan. Diba? Sa Enchanted Kingdom, pagkapunta ka eh. Makita mo yan. Huwag ka sumakay dyan, nakakahilo yan. Pero pag tinignan mo naman yung magulang, parang, di ba parang 25 lang to? O 30. Bakit kung maka-acto parang lolo. Okay, ang verdict namin, guilty! You don't hate fun. You just love comfort and some lower back support. Yeah. Yes. Salompas! Yuhu! Salompas! Yung mga paboritong may salompas dyan. Or may I recommend? Or may I recommend Tiger Balm? Tiger Balm, yes. Dito Mas sa mura. US, Icy Hot. Yan. Icy Hot. Malapit na daw maglabas ng kasing laki ng coupon ban. Nasa Longpas. Nasa Tayo nyo lang Longpas? daw. Mga 30 at 40. Talaga Para sa buong likod nyo. Ilalapat. Sa buong likod. Dati ang problema lang natin kung sino may car. Kung sino ang may car. At kung saan ang after party. Ngayon, problema na natin ang lower back pain at parking. Ay, Welcome to the Tumitito and Tumitita era. Diba? Where fun is still fun. Totoo naman yan. Pero may kasama ng maintenance. Ayan, kasama nyo na si Maine Mendoza. At kasama nyo na ang recovery time. At syempre, check mo na lagi yung Waze mo, tsaka yung mga Google Calendar reminders mo. Kaya, good luck to the 30s Saka and wag the na wag 40s. mong kakalimutan ang iyong pillbox na may Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yung pala yung kanta ng BTS. Si Roy, si Jungkook. Diba? Monday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Mali pa yung araw. Wala kang maintenance ng Tuesday, Wednesday. Ay, Nikki. Hindi naman tayo boring. Na-upgrade lang tayo. Yeah, exactly. We didn't lose the spark. We just need 8 hours of sleep to keep it alive. Or rather, to keep yourself alive. Yeah. Sabi kaya kung yung mga trentahin tsaka quarantahin dyan, alam niyo yung kantang Stayin' Alive? Para sa atin yun. Anyway, that's it for our episode today. Sana tumunog na yung mga buto nyo habang tumatawa kayo dyan. But make sure to subscribe and follow our YouTube channel for more back-breaking conversations. I'm Stephen. And make sure you're also following us on Spotify and Apple Podcasts. And don't forget to give us a thumbs up over there as well. Also, when you listen to our podcast, make sure you're wearing your hearing aid.
I'm Miguel, and we'll see you again next time. Bye-bye. Tanda na.